Neri Naig Miranda, dating aktres at negosyanteng nasa gitna ng kontrobersya, ay nahaharap ngayon sa 14 na counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Ipinaliwanag ng isang opisyal ng Securities and Exchange Commission kung paano umano nalabag ni Neri ang batas. Si Neri ay naging endorser ng Dermacare ng Beyond Skin Care Solutions. Ayon sa SEC official, hindi lamang siya naging endorser, kundi siya rin ay nanghikayat sa iba na mag-invest sa kumpanya. Dahil sa kanyang paghikayat, nagkaroon siya ng obligasyon na humingi ng lisensya mula sa SEC upang maging lehitimong tagabenta ng securities. Kahit idepensa na yung talenta ko, ako yung tagasabi lang kung ang in-endorse lang naman niya, kaya itong produkto na ito o sinasabi lang magpunta kayo, maganda mag-makeup yan, walang problema yan. Pero kapag ang sinabi, mag-ano kayo, magandang investment to, kasi kikita kayo ng ganito, kikita kayo ng 0% or something, pagka ganun na po, involved na kayo sa buying and selling of securities. Kailangan rehistrado na po kayo, paliwanag ng SEC official. Nahaharap din si Neri sa kasong estafa at syndicated estafa na non-bailable. Ang mga kasong ito ay nagpapakita ng seryoso ng paglabag na ginawa ni Neri. Ang SEC official ay nagbigay din ng mga tips sa mga tao upang maiwasan ang mga scam sa pag-invest. Suriin kung ang kumpanya ay may secondary license mula sa SEC. Suriin kung ang mga securities na ibinibenta ay rehistrado sa SEC. Suriin kung ang taong nagbebenta ng mga securities ay rehistrado sa SEC. Kami, lagi naming inaano sa SEC. Check with it. Importante po yan malaman nyo kung yan po ba ang kumpanya na nagbebenta sa inyo ay may secondary license. Yung bangka nilang ini-issue ng mga investment, say nakarehisto sa amin. Tapos pwede rin, yung kausap nyo ba ay rehistrado sa amin. Check with us. Madali po, magtanong lang po kayo, payo ng SEC official. Sa panahong ito, si Neri ay nasa gitna ng isang legal na laban at hinihintay pa ang kanyang tugon sa mga paratang laban sa kanya.